From X5 to X6, isang panibagong kayabangan na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Yes, tama yung narinig nyo. From Insta360 X5 to Insta360 X6. Yes, isang bagong Insta360 X6 ang bida sa video natin ngayon. Ang gagawin natin is i-unbox lang naman natin tong Insta360 X6 ko. So pag unbox natin, tignan natin kung ano yung laman ng essential bundle. Isa-isahin natin and siguro pagtatabihin natin siya dito sa X5 at saka sa X6 kung ano yung pinagkaiba niya physical. Tungkol naman doon sa mga technical upgrades, siguro mabibigyan ko lang kayo ng konting impormasyon kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero dahil hindi naman tayo tech expert at hindi tayo expert sa mga kamerang ganito, marunong lang akong gumamit. Pero share ko lang sa inyo kung ano yung napapansin ko or nakita ko pinagkaiba nilang dalawa. And let's go! Tara, unbox natin to. Essentials bundle nga pala itong nakuha natin, guys. At eto agad yung unang makikita mo dito. Yung mga anik-anik niya lang sa loob. Lalo naman itong mga manual na to na hindi mo naman binabasa. Ito nga pala yung pouch natin at eto yung microfiber cloth. Siyempre, Insta360 sticker, yung cable natin. Sa Essentials bundle nga pala, may kasama na siyang charging case at extrang battery. Napansin ko lang din na parang mas pinasolid yung invisible stick na kasama niya kesa dun sa mga nauna. At eto na nga, iniintay natin. Sa totoo lang guys, kung usapang technical performance is solve pa rin talaga ako dito kay X5. Pero isa talaga sa habol ko dito sa X6, tingnan nyo naman kung ano yung pinagkaiba ng itsura nila, yung size. Di hamak na mas pandak si X6 kesa kay X5. Sabihin na lang natin na medyo mas tumaba siya at mas mapayat to. Ang compact yung tignan. Bilang isang motovlogger is mas madali nating mailalagay to kung saan natin gusto i-mount para sa mga motor natin or sa helmet. So pag nilagay natin to sa helmet, mas maganda na siya kasi hindi na siya mahaba, hindi na siya tatama dun sa lens natin. And isa pa dun, mas magaan siya. Mas magaan tong X6 kaysa dito sa X5. Hindi na kayo masyadong bibigyan pa ng mga technical na impormasyon dito sa ating Insta360 X6. So siguro na lang mas malaki yung sensor niya kaysa dito sa X5. Nakita nyo, mas malaki yung lens niya. Ibig sabihin, mas malaking sensor, mas magandang quality ng video, lalo na sa mga low light. Pabor na pabor sa atin yung mga motovlogger pag may mga ride tayo or may mga night ride tayo na ganyan. At syempre, kaya na rin itong mag-record ng 8K 50 FPS from 8K 30 FPS. So, ang ibig sabihin, mabilis na movement, mas stable siya, mas maganda natin siyang makukuha. Ibig sabihin, mas magandang result. At isa pa sa pinakamalaking naging upgrade nito is mas makunat na yung battery niya. So, ang pinagkaiba lang nung naging battery nito is ito. Ayun o, parang bukas-bukas na siya ng ganyan. Kasi yung X5, pag tinanggal mo yung battery, isang buo kasama yung takip. Etong X6, natatanggal mo na lang siya ng ganyan. So, pero mas makunat na to kesa dun sa X5. Medyo downside nga lang, yung mga battery nyo ng X5 hindi nyo magagamit dito. Tsaka mas maganda na rin talaga yung processing netong X6. Tsaka makikita nyo guys, yung screen neto, sa pagkakaalam ko, OLED na to. Tapos ito, parang LCD type pa lang tong X5 eh. Kung makikita nyo naman, mas itim na itim yung display ng X6. Tapos, mas malaki yung screen, so mas madali natin siyang i-navigate. Dito ko na lang muna tatapusin tong video na to. Gusto ko lang talagang iyabang sa inyo tong bagong Insta360 X6 na to. Abangan nyo na lang sa susunod na video yung resulta nitong ating bagong Insta360 X6. Sigurado ako guys, pangako sa inyo, bibigyan ko kayo ng magandang footage gamit tong kamerang to. Kaya ano pang iniintay nyo at huwag nyo kakalimutan, follow for more. Let's go! Peace!